So ngayon pupunta tayo doon sa isang kuya na umaakit ng nyug, kumukolekta ng tuba. So bibili tayo ng merong balok o yung may kulay pula na tuba. Kasi dalawang klase ang tuba, yung walang balok, tungog o ano man yung pampakulay. Kaya mamili na kayo kung ano yung gusto nyo inumin, yung walang balok o walang tungog. O pareho lang yun. Mamili ka, tungog o walang tungog, may balok o walang balok. So ang bibilhin namin ngayon ay yung merong balok o yung kulay pula na. Tama-tama yan, kakukulikta lang nila ng tuba galing sa puno ng nyug. Tara, let's go. Siyempre yung ating driver yan, walang lisensya yan. Meron yan siyempre. Bye bye. Alis na kami. Pupunta kami doon sa bilihan ng tuba. Yo. Bran, tika lang daw. Sumisigaw. May nagwiwilga. Ano yon? Ano yon? Tika lang, nakalimutan ko yung pambili. wala tayong pera pambili. Paano yan? So balik muna ako guys. Kukuha tayo ng pera pambili. Dahil medyo bangag-bangag ako ngayon eh. So alam mo na, dito sa probinsya minsan mayroong Alzheimer's konti na pumapasok sa ating utak. So saglit lang. So narito na ang ating backpack. Okay, let's go. Let's go Darambo. Huwag mo na dagdagan yung gasgas ko ha. Nagasgasan yung paa. Paano nangyari yun? Siyempre magic. It's magic. Walk. Daming uwak dito guys. So kawawa yung mga sisiw, dinadagit ng uwak. Tapos kapag tinanong mo may dala ka ba? Sabi niya wala. Sinungaling ang putik. Ibon pa lang sinungaling na. Paano kaya ako maging tao na yun? Ay, super mega sinungaling na yun. Totoy, salang trip. Vroom vroom to the moon. Dadaan tayo guys sa kanilang elementary school. Medyo rough road dito. Oh, kumusta ka naman? Di ba dito yun kagabi? Siyempre suot na natin yung ating camouflage. I've been hit by lightning. Clear. So dito tayo liliko.
Ayan yung elementary school guys. Sige na miss, mauna ka na miss. Itong lugar na to, daan ay papuntang Mambusong. Mambo Song Song. Right. Ano to? Seventh Adventist. Maganda na yung ano nila. Ito yung ano, simbahan ng tatay namin. Yan, Protestant. So papasok na tayo sa kanilang asyenda. Dito na ang bilihan. Paano kung wala tayong dalang lagayan? Anong mangyayari? Pahiramin na tayo. Pahiramin? Walang bayad? Amoy spray guys, nag-spray sila kung ano man yun. Sila lang nakakaalam pero alam ko mabaho. Ang i-sprayhan nila ay ayan, bagong tanim na ano, papaya. Alang katapos ang ano, nyug-nyug na naman. Ano to? Kanino to? Ang lapad ng ano, kabahayan. Pero may usok ha. Uy, pakiulit, ano yan? Landahan. Landahan daw ang tawag guys. Landahan. Yung parang maraming buko yung nakita natin. So ibig sabihin, bibiyakin yung buko para madaling matuyo kaysa aasa sa sikat ng araw. Bibiyakin tapos ilalagay doon sa looban na merong apoy sa ilalim, kaya madali yung pagtuyo ng kupra, ng nyug, para madali ang mabenta at magagawang oil, ipaproseso siyempre. So nandito na tayo sa bilihan daw ng tuba. Tuba is life. Ito naman puno ng durian. Malas lang natin dahil walang bunga ngayon. Ang galing ng kanyang beep. Parang ano, paos lang. Walang aso. Walang aso po. Walang aso po. Baka di tayo pwede pumasok. Ayo. Call? Ayaw call. Ay, joke lang. Tao po. Ate, kuya. Guys, ayan si manok na pula oh. Manok na pula. Maayo buntag. Ano daw? So guys, inahanap namin yung kuya dahil siya daw yung umaakyat sa nyug at kumukuha nung nectar o juice nung nyug na gagawing tuba. Tuba. Pwede mo pumasok, te? Oh, may cute na aso, tuta.
Tuta! Maliit na aso, tuta! Oy, saan ka punta? To the moon? Sama ako. Wow. Sarado natin. Ang lawak naman ng asyenda mo. Sa'yo to? Congratulations! Ang daming manok na pula guys oh. Sexy! Wow, ikaw na maskulado ha? Ano lahi mo ha? Kulit ng lahi. Meron ding kambing guys oh. Wow. Ito yung ano, masasabi mo na buhay probinsya. Ang dami mong maalagaan oh. Ang daming kambing, may baka pa oh. May mansion din. May mansion pa dun. Basta masipag ka lang. Tsak aasenso at makukuha mo yung pangarap mo sa buhay. Oh, congratulations sa iyo ha. Kung ikaw yung nagsisikap ngayon, balang araw, alam mo na kung anong kahinanat na iyong pagsisikap ngayon. Wow! Joke lang. So habang hinihintay natin si Kuya galing doon sa puno. Nakapasok kami dito sa kanilang area. Ayan oh. Oh, si manok na pula. At si kambing, ang daming kambing. May baby kambing at saka may malaking kambing. Ayan oh. Oh, nagsipagtakbuhan sila guys. Nahiya. Nahiya yata sa akin. Ako yung walang hiya, sila yung nahiya. Joke lang. Ayan pa guys, oh, ang dami oh. Binebenta yan ate? Ng kambing? Kamo why kamo alaga na kambing? Wala. Wala eh. Guys, waay at saka wala, pareho lang yun. Ano, pupuntahan natin? Ini lang, Brandon oh. Ah. Brenda! Dili lang siya oh. Ay, ate, ito na. Dili siya oh. Ito si Kuya oh. Guys, nakikita ko yung nakikita ko. Ito yung sumisikat dati na badyang. Oh. Oh, di ba? Oh, badyang oh, ang dami. Oh guys, oh, ang laki oh. Oh. Ang dami oh. Oh, ang lalaki ng dahon. Parang isang di pa yung laki ng dahon, guys. Sobra. Wow. Ha? 1.5. Ha? Pila ang isa ka galon? Isang daan. Ah, 100. Ito, maganda yung badyang. Oh. Ang dami pang badyang. 100. 100. Isang litro, 1.5. Marami na ba yun? Ano inom ka ng marami? Hindi naman. Hindi ko na. Ako lang maubos ako. Ito nga, kalahating galon? Isang galon? La. Oh. 1.5 lang may dala ako. Di ba pwede 1.5 lang? Badyang oh. Oo. Punta ka dun. Iyan, hindi ba badyang yun? Hindi, pero iba yan. Ah, maraming klase. Oh guys, base sa ating ang tour guide / driver, meron pang isang klase na badyang dito. Kanina green na green, dito naman may pagka dark green or ibang klase ito. Oh, ang dami oh. Wow. Kakaiba ah. At kumpul-kumpulan sila kung tumubo. At sa'yo ko yung katawan guys oh.
nakadapa na sa lupa. Ayan. Ang laki. Ayan oh. Nakadapa na sa lupa yung katawan. O parang tinapon lang dito hanggang sa nabuhay. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Parang ganun ang nangyari. Ano? Ang galon? Ah, sige. 1.5 lang? Oh. So guys, bibili lang tayo ng 1.5 na tuba. Matikman lang natin yung kulay pula na yan, kuya. Ayan, ayan guys, oh. Wow! Pulagid, pula tamis ni. Perti ka pula-pula. Oh. Siyempre nasa balde yan guys. So ang dami. Ilang araw to kuya? Kada buntag na ginakuha. Ang hambal, ang sabi niya guys, kada Adlaw. adlaw ng umaga sila kumukolekta ng tuba. Ayan guys, oh. Tamis ni tamis. So, tamis ka daw. Mga pila ka oras kuya bago yan mag-aslum, umasin. Ay, yung hapon ni nagapait na ni. Galubad na ang lasa ni pagkahapon. Yun oh. Sayang. Wala. Wow, maapaw sa sarap. Ayaw hungta doon, buto na doon. 50 na doon. 50. 50 ni. O 50 pesos daw yun guys, 1.5. Oh, di ba? Saan nga wala siya ko? Buto na, gimong sila doon na, buto na. Edi hawakan na lang na kahit walang walang takip. Di, luwagan lang, luwagan. Ano lang daw. Nahigpitan. Oo. Saan natin ito, Nicole? Yan. Kapigiri. May change ka kuya? Wala. Wala. Kami di. Agi lang ako ang interest to. Ha? Wala tao dito karon ng impra. Ano sa to? Napakaron. Alam ba? So ayan. Ah, 50 pesos para sa tuba. So ang isang galon 100. 100. Ilang litro yan kuya, isang galon? 4 liter. 4 liters. O yan guys, alam nyo na ha. Mga manginginom dyan. Hindi na siguro pandawan. Oh? Pwede sa inyo. Ang lakas ng trip mo tuba tapos lagyan ng tanduay. Sige na mo. Wow. Sige ko. So guys, tapos na tayo sa pagbili. Sige. Ngayon, itatry natin yan pagdating doon sa bahay kung anong mangyari. Kasi yung ininom ko na kulay puti nung bumili ako or binigay ni kuya, kulay puti pa yun wala pang wala pang balok, hindi pa pula. So uminom ako dahil gusto kong matikman ko anong lasa. So sabi nila, kung bago ka sa isang inumin, magdahan-dahan kasi baka mamaya mag-adjust pa yung katawan mo. So ang ginawa ko, uminom ako ng pakunti-kunti. Dahil yun ang sabi gusto nating sumunod sa mga sinasabi nila. So yun nga, kalahati mo na or ganyan mo na kaliit. Tapos mga isang lagok lang yun, parang tagay lang. Tapos sinundan ko pa uli ng kalahati pa. So parang solved na ako doon dahil nakainom na ako ng tuba na walang balok, tungog. Dalawa pa yung asundan. Ha? Ay yung mansion, dalawa. O dalawa. Tapos yun guys, after 4 hours, kumurok yung tiyan ko, grabe. Siyempre ang kasunod nun, kubeta na, toilet. Yun yung epekto nung tuba na walang tungog, walang balok. Sige. So ito ngayon, merong tungog. Ang sabi nila,
hindi ka daw magpururot kung kung merong tungog, kung magiging pula na. So try natin yan. Mamaya kami uuwi muna para doon natin matikman ang sarap ng tubat or coconut wine. Right? Yo, diretso na kami sa bahay, pero bibili muna kami ng mabibili doon sa sentro, doon sa populasyon kanina nadaanan natin, yung merong elementary school. Sumisigsag ka, ha? Sigsag lang. Hindi naman tayo nervyos, guys, pagdating sa motor. Basta expect mo na any moment, wow, any moment in time, simplang. Bahala na si Siko, si Tuhod ang mag-adjust. Yeah. Andito na tayo sa elementary school. Yan yung gym nila. Siyempre dito na ako maghintay. Ikaw na lang pumunta dyan. O dun sa tulay, sa pinag-iwanan mo sa akin. Tapos bumalik ka na lang. O ikot ka. Mag-iusin mo na. Doon ako bibili. Sa pinagbihan mo dati na walang barya. So stop over muna tayo, guys.
Liliko na tayo. Yeah! Malapit na. Malapit na natin masubukan ang tuba na kulay pula. Orange pala, orange. Hindi pula. Sorry. Yeah. Success ang ating tuba adventure. Tuba adventure tayo. So narito na ang ating tuba. So titikman na natin. May basa na ako. Yes. Ito yung saktong tagayan. Oh, tipong lasinggero lang. Ang aga-aga tapos magiinom na agad. Anong mayari sa buhay mo? Siyempre. Pero guys, disclaimer lang. Ang pag-inom ng tuba, pwede daw siya anytime. Basta, wag ka lang uminom ng tubig. Pero sa tingin ko, sabi nila, kahit walang laman ang tiyan, pwede ka uminom ng tuba. Pero sa tingin ko, medyo merong mali. Kahit iinom ka ng kung anong inumin, dapat may laman ang tiyan. So ngayon, alas 11 na. Tapos na yung almusal. So tatagay na tayo. Alright? Tagay is life. Yun oh. So itagay na yan. Kunti lang muna. Kasi base sa aking experience, yung ininom natin na kulay puti, walang balok, walang tungog. Medyo pumunta ako doon sa CR ng 3 beses. So ito naman ang try natin. Alas 11 ngayon. Try natin after 4 hours kung anong mangyari sa atin. Alright? Cheers! Oh. Nawala yung pagkatamis niya. May kunting tamis pero meron siyang pait. May mapakla konti. Yo, lasing na ako. Joke lang. Lasing-lasingan. Pag may alak, may balak. Hindi, joke lang. Ako lang to. Ano ba? So, inom pa. Wow. Sa pangalawang inom parang ramdam na yung swabe nung tuba. Whoo! Province is life. Life is province with tuba. Tuba ni Kuya. Ito guys, galing pa to sa puno Yung paggawa pala nila sa tuba, kukuha sila ng isang lagayan, tapos lalagyan na nila nung powder na kulay pula. Tapos kinabukasan, i-harvest nila yon, kukuliktahin. Tapos ready na yun for consumption, pwede na inumin. So ganun ang kalakaran pala ang pagkuha at paggawa ng tuba. So ibuhos na yan.
Uy, sorry. Natapon. Sayang. Guys, ang presyo pala nito, ang presyohan, gaya ng sinabi ko kanina, ang isang galon, 4 liters. So, ito, 1.5. 50 pesos. Ang isang galon na 4 liters ay 100 pesos. Huli ko nang naisip, kung ang isang galon ay 4 liters at bumili kami ng 1.5, dapat ang presyo nito ay nasa 25 or 30 pesos. Pero ang siningil sa amin, 50. O di, may konting budol. So, and ano naman, chance to experience na lang. Nakwenta ko lang kasi yun nga ang sabi, 100 ang isang galon. So, good luck sa iyo, kuya. Okay lang yun, guys. At least meron tayong nakatulong. Natulungan natin sa kuya. Siguro okay na yan. Walang masama. Hindi ko naman din in-insist na or tumawad. Tulong na lang natin sa kay kuya kasi hindi biro ang umakyat ng nyug. Nang aakyat tapos bababa. Tapos nakapaalang. So mahirap yun para sa akin na hindi ko ginagawa. Pero sa kanila na yun yung source of income nila. O di, good luck. Ganun lang. Simple. O, tagay na. Walang gustong tumikim? So, itong tuba na to, bagong kuha, mamayang hapon medyo maasim na siya konti. Pag kinabukasan pa to iinumin, yun yung tinatawag nila na bahal. Fermented na yon after 24 hours. Kaya naman medyo matapang lang siya konti sa, guys, merong bubuyog. Medyo may takot ako sa bubuyog kasi minsan pag kinagat ka nun, maga talaga yun. Walang pasensya yung kanyang venom. Kaya tagay pa. Tsaka itong tuba, paborito to ng mga insect. Yan, bubuyog, kung ano pa yung mga bugs na nandun. Dati, wala siyang net, natakip. Kaya kung ano-anong bugs ang pumapasok doon sa tuba. Kaya good luck talaga doon sa mga umiinom. Siguro yun yung epekto ng mga bakterya na nandun sa tuba. Kaya minsan meron kang pururot. Meron kang pagbabalik-balik sa CR. Kung hindi natin alam kung talagang ang acid nito ang nagpapapururot. Pururot. Pupunta ng CR or LBM, loose bowel movement. So ganun ang nangyayari. So try natin to after 4 hours kung saan tayo pupulutin. Alright, so abang-abang lang dahil meron pa tayong update mamaya. Oh, sarap. Guys, kalahating baso pa lang yung nainom natin kanina. Unang tagay ganito, pangalawang tagay ganyan na. Alright, yo. Grabe. Dito lang yan sa probinsya kung saan makakatikim ka ng mga inumin na fresh from the tree. Good morning, good day, province. So ngayon ang lakad natin ay pupuntahan natin yung isang kapitbahay nila dito na mag-harvest daw ng papaya. So titignan natin kung ano yung proseso, kung paano i-harvest, dahil alam ko na hindi lang basta-basta hina-harvest yung or kinukuha sa puno ang papaya. So pupuntahan natin para magkaroon tayo ng ideya kung paano nga ba ang pagproseso ng pag-harvest ng papaya mula farm going to the market. Alright, so stay lang. Like and subscribe to my channel pala. Baka maisipan yung
mag-subscribe para updated kayo sa mga ginagawa ko dito sa series ng ating vlog dito sa province. Alright, so kami ngayon ay maglalakad papunta doon sa kapitbahay nga nila. Let's go na! So narito pa rin ang aking partner in crime sa mga lakaran dito sa province. Yo, shout out! Shout out! Like and subscribe! Subscribe! Comments down below kung ano yung mga nakikita, napapanood nyo sa aking channel. So maglalakad kami hanggang dun. Yo, ayan oh. Ayan, nakikita nyo na yan. Merong papayahan dyan. So kausapin muna natin yung may-ari kung pwede tayong kumuha ng mga footages sa kanilang pag-harvest, dahil yan naman ang basic sa vlogging. Kung merong pag-aari, huwag mong aariin dahil hindi yan iyo. So magpapaalam tayo. Sana pumayag dahil private nila yan. Meron silang sariling decision, opinion kung bakit hindi, kung bakit pwede. Doon tayo sa pwede. Alright? So ito na. Ayan na oh. Nakikita nyo na yan. Puno ng papaya. Medyo mataas na pala ito. So matagal na silang nag-harvest. Ang gusto ko naman kasi makita pa yung pagtatanim simula sa seedling hanggang sa paglaki. So siguro kukuha na lang tayo ng mga uy! Akala ko mahulugan tayo ng sanga. Biglang nabali eh. Ano yan? Premonition? Na wag na tumuloy? Joke. Pamahiin yan. So parang may nakikita na tayong isang kuya at may mga crates na sila. Yan oh. Nakikita nyo yun guys. Ang daming papaya oh. Papaya on the go. Ang daming bunga. So kausapin muna natin tong isang kuya dito kung nag-start na ba sila ng harvest o hindi pa. Guys, nandito na tayo sa gitna ng plantasyon ng papaya. So nag-umpisa na sila ng pag-harvest. So narito na yung kanilang nakuha simula kanina. Ano to, mga 2 hours ago. Ayan yung mga papaya. So ang pag-harvest, medyo yellow pa lang. Nakikita nyo yun guys. Konting yellow pa lang. So hina-harvest na yan. Ito na yung tamang edad ng prutas kung kayo ay mag-harvest ng papaya. So tamang-tama ito na mai-shipment, maidala dun sa merkado para simulan na ang kitaan. Yo! Yan tayo no, doon tayo sa kita eh. So meron silang simpleng panguha ng papaya. Ang tawag nito ay kutsilyo. Di kutsilyo yan. Ayan lang oh, simple lang guys oh. Selector. Oh. Kinakalawit lang ng maliit na, ang tawag dyan, kalawit? Kalawit ni kamatayan. Selector ang tawag. Ha? Selector. Selector. So siniselect niya yung mga dapat lang kuhanin, dahil yun nga sabi ko kanina, kailangan makuha lang yung tamang edad ng prutas para maibenta sa merkado, sa market. So sa pagkahulog, pasa doon sa isa. Wow, catcher si kuya, galing. Oh, di ba? Sa prutas na ako guys mag-concentrate kasi hindi naman tayo juice. Concentrate lang. Joke! Joke yard! Oh, ganun talaga. Ikaw kuya, okay lang sama ka? Depende. May share. Magkano? So ganyan lang ang pagkuha. So siguro sa ganitong lapad ng plantasyon, makukuha siguro to 1 araw o 2 araw. Tama ba ako? Depende sa panahon. Depende daw sa panahon. Kung walang ulan, kung tuloy-tuloy ang init dito sa farm, siguro 1 araw. Pero kaya yan.
Ayun guys, oh. Siyempre, susubok ako na mag-catch. Uy, galing oh, inaagaw oh. Dribble and catch and take it to the basket. Di, joke lang. Basketball naman yun. Oh, ito pa. Oh, sarap. Dito pala guys sa probinsya, may mga rate sila kapag ikaw ay magiging harvester. Magkano na ngayon, kuya? Depende sa amo. Depende sa amo. Oh, kung medyo kuripot, 300, 400, 500. Depende lang. So mag-start ng 300. Depende daw sa mood nung sa mood. Depende ta mood. Joke lang. Depende sa tamod. Joke. Hindi. Depende sa kakayanan ng isang may-ari ng plantasyon ng papaya kung magkano yung per day. So wala sila sinusunod na rate ng isang trabahante dito hanggat mapag-usapan kung magkano yung rate. Siyempre sa talent mo, kung mabilis kang gumalaw, bakit ba hindi 500 agad? Dahil masipag ka, hindi ka tirador. hindi ka mapanglamang. Yun yung tawag doon eh. Kung usapan arawan, gawin mo yung trabaho maximum sa isang araw. So ganun ang rate, 300 to 400 ang talent fee ng isang harvester dito sa province ng plantasyon ng papaya. Papaya ni Carla yan or parang mabilis lang eh. Mabilis lang mag-harvest. So ikaw na mismo ang magpili no. Kung yung size na yan marketable o magandang size para maibenta. Yun. May alam tayo dyan. Kahit chismis lang. Fact yan guys. So ganyan lang ang proseso. Mga ilang years na to kuya? 1.5 years. So every month ang harvest? Every week. Wow! Pag may buying. Every week ang harvest nito guys, simula nung mag-start ng unang harvest. So sana lang makatanggap lang ng tamang presyo ang mga farmers ng papaya dito sa Pilipinas para naman kumita naman yung grower. Dahil kung hindi nga ganun ang mangyayari, mauwi lang sa 50-50 lang o sana maka 50% sila ng kita bawat harvest. Yun. Tapos babalikan yan para kolektahin. Saan dadalhin? Sa pier. Sa pier? May sa Binsan. Ikaw pa ang mag-ship niyan? Hindi na yung pupunta. May kukuha. Sila na yung nakatoka na kukuha ng harvest mo sa usapan nyo. Oo. So less na rin workaholic yung ganitong paraan na meron ka nang makuhang buyer at sila na mismo ang pupunta dito sa farm para kukunin ang iyong harvested fruit. So ganon kasimple. Sa kwentuhan na naman simple, pero sa mga manggagawa na kagaya nila, meron din mga pinagdadaanan yan. Hindi lang emotion, hindi lang physical. Financial din, syempre isama natin yan dahil doon nagsisimula ang negosyo. Alright? So abang-abang lang pagkatapos nito kung ano pang susunod na action ang makikita natin dito sa farm ng papaya. Meron? Tigbanot Mayo aga ko ya. Guys, ito yung sunod na sunod na proseso ng pag-harvest ng pinya. Pag-harvest ng papaya. So pagkatapos kunin sa puno, ito naman sa side ni Kuya, siya naman yung tagabalot ng jeryo doon sa hinarvest. Ayan. Ang galing ganun lang pala Yun. So
lahat na prutas ng papaya ay babalutin para siguro protection. Hindi siguro, protection yan sa dun sa balat dahil sensitive ang balat ng papaya. Biglang lumuluha. Kaya mga sensitibo dyan, wag agad maging balat papaya. Kung mayroon kang pinagdadaanan, aba, labanan mo, tama? O tatamaan ka sa akin. Ngayon, si kuya, ayan, tatapusin niya yan. So, isa rin sila sa mga arawan, kuya. Arawan. Tapos, dito naman sa kabilang side, puntahan naman natin yung dalawang kuya dito. Na, nangungulikta nung nabalot ni kuya na papaya. So, narito. Tang dang dang dang. Yun. Ang cute ng kanyang truly. Truly. Siyempre may wheels. BMW yan kuya. So, sila naman yung nakatoka sa pangungulikta ng nabalot na papaya. Ayan. So kailangan isalansang ng maayos para maraming mailagay sa isang box. Ang tawag nito guys ay crates. Fruit crates or box. Gawa siya sa kahoy. Yan. Ano lang yan, man-made lang yan. Ngayon, pinukpok lang yan. So dapat maayos ang pagkasalansang. Yun oh. So dito naman tayo. Yan, isa-isang dinadampot at ilagay doon sa lagayan ng crates. Alright. So ganon na ganon lang hanggang sa maubos. Marami nang nabalot dito na area. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tumpok. So tumpok-tumpok tayo. Presyon Divisoria. Tumpok-tumpok lang. So, dami ko na sinabi guys ha. So ganon ang proseso, isa sa mga proseso. Tapos yung nakuha nila doon, dadalhin naman doon sa isang side kung saan pagsamasamahin yung nasa crates na at kukuberan na ng mga wooden lock para maghintay naman ng oras para kolektahin ng sasakyan at diretso na daw ito sa Jensan para i-shipment papuntang Maynila. So ganon ang proseso lang. So ngayon lilipat na si kuya sa kabila. At syempre dahil ikaw ay isang talent dito sa farm ng papaya, merong pamirienda ang merong pamirienda si boss. Yun lang. Kasama sa arawan ang merienda tanghalian. Oy guys, narinig niyo yan? Pati daw bisita mayroong merienda. Masyado. Masyado kung inaabuso yung bahay namin. Grabe no, ito yung meron ding papaya yung kapatid ko noon. Pero hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan, bakit naglaho na parang bula. Yun, siguro hindi nakasurvive sa kitaan or nalugi o ano ba. Alamin natin yan maya maya pagkatapos dito sa kay kuya. O nakita nyo yan guys, oh. Basta masipag ka lang dito sa probinsya, no? Marami kang pagkikitaan. Malay mo manganganak si kambing at ibibenta na rin. Ang halaga yata ng kambing dito na isa buhay nasa 3,000, maliit, pang karne or pang alaga. So guys, simula na ang merienda natin dito. So meron silang patinapay. Ayan. Siyempre nandyan yung paborito ng lahat, ang Coca-Cola. Ano boy? Kumusta? Anak mo? Pagtingin mo. Apo. Meron nang nag-tip sa akin kanina. Yun. So ganito ang farm life ng isang grower ng papaya. Pagkatapos pamahaw, libre na yung pamahaw, hindi kasali. Depende. Depende. Aga sila makapamahaw, pero kung mag-type po, parang late na sila, di nila kapamahaw. Oh. So yung pamahaw guys, ano yun? Almusal. Magkapatid lang yun, pamahaw, almusal, basta kaon. Oo. So merong pakain kapag maagang alas 7 siguro mag-umpisa, may libre ng pakain sa agahan. Tapos tanghalian, bago muna magtanghalian, siyempre dadaan ng alas 9.
O, yan yung merienda. Depende na lang kay boss kung Jollibee pa merienda sa'yo. Wow! Swerte! Dahil pa Jollibee. So, ang madali lang naman kainin dito, madaling mabili. Tatakbo lang sila doon sa sentro ng barangay. Meron ng bilihan ng tinapay doon, bake shop. So, kaya naman option yan, madalian, tinapay. So, pagkatapos doon sa area kung saan kinuha yung nasa crates, ito na si kuya ngayon, dadalhin na dito sa tambakan kung saan pagsamasamahin ang kanilang nakuha na papaya na nasa crates. So ayan guys ha, makapupulutan nyo to ng sample sa mga proseso ng pag-harvest ng papaya. So meron na silang 2, 4, 6, 8 pang siyam ito na crates na nakolekta doon sa puno. So ngayon naman, dahil nandito na tayo sa puno ng papaya, subukan naman nating tikman ang kanilang papaya. Syempre hindi tayo uuwi, hindi tayo aalis dito na hindi natin matitikman ang kanilang papaya. So kukuha tayo ng pangsungkit dahil umalis si kuya, din natin mahiram yung kanyang selector o yung pang harvest ng kutsilyo, maliit na kutsilyo. So kuha na lang tayo ng kawayan. So siyempre nagpaalam na tayo kung pwede ba tayo pwede ba tayo kumuha ng bunga para masubukan natin ang texture ng kanilang papaya. So punta tayo ulit dito. Meron kami nakita dito na hinog na sa puno. So ito yung mga masarap na prutas na masarap kainin dahil hinog siya sa puno. So ayan, subukan natin ha. Siyempre sasaluin ko to. Oy! Oy, galing! O, isang kamay ka lang. Yo, meron na tayong papaya. Siyempre courtesy kay kuya. Ngayon bibiyakin natin to. Susubukan natin ang tamis. Ang ganda ng pagkahinog guys, oh. Hindi matigas, hindi rin malambot. So tama lang. Yeah boy, kakain tayo ng papaya ni kuya, hindi papaya ni Carla, dahil ngayon nandito tayo nga sa plantasyon. So kailangan natin subukan ang kanyang papaya. Guys, itong papaya na to kung saan saan makakarating to ha. Pero ang sabi nila dadalhin sa Jensan at doon isasakay sa barko at ibebenta sa Maynila, or malamang export pa ito. So naabutan natin ulit si kuya, sinasarado na. Ayan, nilagyan muna ng karton, tapos imano-mano na ipako. Ipako na yan. Yun oh. Yung mga pukpok na asintado talaga eh. Walang take two. Dahil pag take two yan, ibig sabihin tumama sa kamay. Siyempre masarap yun. Ay sarap. Masakit. Meron kang kutsilyo kuya? Meron sa bahay. Ay naapa sa balay. Pwede dito mer. Ngayon, oy okay lang. Okay lang. Oy salamat. So kukuha muna tayo ng kutsilyo. Mabuti si Bunso pumayag na siya na ang kukuha doon sa bahay nila ng kutsilyo. So abang-abang tayo guys ha. So guys, simulan na natin ang pagmukbang ng papaya ngayon. Ito si papaya. Siyempre hati. Pwede rin binabalatan agad. Wow, sarap. Papaya yan. Oh, masarap yan siyempre. Bango. Parang kulay ng sabon, no?
Sabon pa lang, ayos na. So kung puputi ako sa sabon, so puputi din yung aking bituka, ganun. Ganun ba yun? Set. Lapit. So tanggalan natin ng buto. Tapos, ganyan na lang kasi tayo naman ang kakain. Yan. Tapos, slice na malupiton. O, ganyan. Kain. Sarap. Lasang papaya. Ang tamis, guys. Kain, kain. Gusto mo? Subo mo yan. Sarap. Siguro ang presyohan ngayon kung ganito ang tamis. Magkano bang kilo ngayon, kuya? Ang papaya na hinog. 40? Dire. Oo. Oh. Guys, narinig nyo? 7 lang ang kilo pag nandito pala sa farm bibilhin sa puno. Pero pag bibili ka sa fruit stand, ay tumataginting na 150 ang kilo. Dito pa lang sa Tupi. Pero pag nasa Jensen na, nagtanong ako minsan, 180, 200. So ganun yung ganun yung paglipad ng presyo simula dito sa puno. Kaya minsan mayroong mga frustration ang mga grower nga ng pinya dahil sa ganung klaseng kalakalan na napakamura kapag dito sa puno ang kuhanan nila ng papaya. So paano yan? Kain pa more. Ito tayo. Ikaw gusto ba? Sawa ka na agad? So sarap. So ayan, dumating ulit si kuya para sa 2, 4, 6, 8 pang 10 crates. So kakabiran ulit ng karton. Tapos ganung proseso, paulit-ulit lang yung pagtabon ng karton at saka pukpukin ng slice na kahoy para ready to shipment na. Guys, para legit na nandito tayo sa puno ngayon, subukan nating magbalot kung gaano kadali o kahirap ang gumawa ng pagproseso ng pagbalot ng pinya. So tignan natin to, kukupyahin natin. Papaya. Ano sabi? Ay, pinya, sorry. Papaya pala, papaya. Paki-edit na lang, edit. Papaya tayo sa papaya. Okay? Sige. So, gagayahin natin si kuya. Gayahin natin si kuya kung paano. So, una yan, ganyan. Okay. 1, 2, 3, 4. So, dapat ganyan. So, since na mag-aaral tayo magbalot, sabi, mabagal muna. Okay? So, ganito. 1, ikot, tapos tupi, ikot, tapos ilak. Meron na tayong nabalot na papaya. So, lagay dyan. Ay! Ganun, pak, ganun. Like and subscribe to my channel at Justin Dasit Channel, Papaya Edition. Baka sabihin ko na naman pinya. Bakit ba? So kung araw-araw mo itong ginagawa, o kapag merong nagha-harvest at yun ang gagawin mo, syempre bibilis ka na.
Ayan. Pasado na ba? Like and subscribe. Yo. Akin na. So sana naman meron kayo na pagpupulutan ng aral sa papaya edition natin na vlog. So si Kuya, sisiw na sa kanya oh. Ang bilis niya gumalaw eh. Ah, di ba? Oh. Paglagay, gulong, tupi. Oh, galing. So konti na lang. Saan sa maano din yan, matatapos din yan. Alright. So ganun yung mga galawan dito sa farm ng papaya. So yan ang 360 view ng nasa gitna ka ng papayahan. So napapansin nyo guys, asintado yung pagkatanim, diretso, tapos pangalawang line diretso din. Ganon din kahit saan ka magpunta, saan mo titignan, naka-align siya yo. Yan ang mga grower na galawang plantasyon. Para kitang kita mo eh kung sino nandun sa dulo. Ang galing. Oh, ngayon guys, subukan naman nating ako ang magtulak ng crates. Yo. Kung gaano kabigat itong isang crates, 70 kilos. So kung minus 10 kilos itong crates, so nasa 60 kilos ang laman nitong isang crates. So sa 60 kilos times 7 per kilo, 490 pesos ang isang crates. Wow! Oh, ito yung 70 kilos ngayon. Medyo mabigat din. Merong masasagasaan. Whoop! Yeah! Ay! Grabe no? Oh. Sige. Ginusto mo yan eh. Sama mo ako. Doon ka. So ito na yung 400 pesos sa isang araw. Nagalawan dito sa papaya farm. Wih! Oh, kapoy. Kapoy gate. Grabe, oy, matutumba pa. Yan. So meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 12 na crates na sa ilang minuto na pagpunta dito para masaksihan natin ang pagproseso ng pag-harvest ng papaya. Alright, so maraming salamat sa may-ari na pinayagan tayong mag-vlog dito sa kanyang plantasyon. Yan oh. At sana naman yung mga namimili dyan ng papaya, taas-taasan nyo man yung presyo. Hindi biro ah. Maawa naman kayo. Maawa ka naman. Mahiya naman kayo. Mag-like at subscribe ka naman. Naisingit yung pansarili. Whew. Mahirap. Oo. Mahirap magiging bumpilak. Yeah, guys, yung bumpilak, isa yan sa mga salita ng mga native natin na bilaan. Minsan ginagawa na lang naming joke na yung bumpilak. Pag bumpilak, marami. Pag wala, lando pilak. Ay, yeah. Si lando. Lando pilak. So, walang pera, lando pilak. Maraming pera, Boom, pilak. boom pilak. Boom! Tarat-tarat. Yan, boom, tarat-tarat. Dinadaan na lang natin sa ganyan yung buhay natin dito sa probinsya, no? Dahil
pag nagseryoso ka, malamang kung hindi ka ma-stroke, nakatunga ka na lang sa kawalan. Sabi niya, pag seryoso ka, hindi ka abot ng 200 years. Yun. Kaya, pero sa sagana ng pagkain na natural dito sa farm, kaya umaabot yung mga edad natin ng ano, 50. mga 50 na lang. Pero kung nasa city ka, ang lahat kinakain mo puro junk foods at mga dilata. So good luck sa'yo kung aabutin ka ng ganong edad. Dahil hindi naman basta-basta mamatay, magkakasakit ka muna. Realidad yan at hindi mo pwedeng sabihin hindi yan totoo dahil nangyayari na yan ngayon. Sa dinami-daming mga pagkain na nasa grocery, di mo alam na unti-unti ka na palang tinitepok. Siyempre bibigyan ka muna ng sakit. Ganyan pa man, lumalayo na tayo sa usapan. So nasa papaya pa rin tayo. Kanina pa ako pinya ng pinya kulang sa focus. So ito naman yung paraan. Nilalagyan muna ng karton yung crates. So, ganyan lang guys. Tapos lalagyan ng papaya. So dahil dyan, magtatapos na ang ating vlog dito sa farm ng papaya. Like and subscribe, huwag kalimutan. Dito lang sa Justin Does It channel, ang channel na kung anong ginagawa. Kaya naman, Justin Does It. Alright? Bye-bye! See you on my next video. Ulan na ulan. Kaya maligo tayo sa ulan. Woo! Wow! Ang lamig! Ang bata naligo sa ulan, no? Woo! Grabe, ilang dekada na hindi nakaligo sa ulan, no? Ulan. Oy, shout out. Oh, nagdi-dribble, oh. Ayan, oh, ito yung pinakamalupit. Yung maliligo ka sa ulan tapos sasahurin. Ayan, oh, puno na. Ang lakas ng ulan dito, grabe. Ulan lang. Malinis ba? Ayan guys, oh, malinis. Kaya sasahod tayo. Woo! Yeah! Nakaligo sa ulan ng ilang araw, ilang taon. Ilang taon na di nakaligo sa ulan. So ito tayo ngayon. Basang-basa sa ulan. Maraming masisilungan. Woo! Grabe ang saya ng mga mga dahon. Dahil basang-basa sa ulan nga. O saan ka niyan? Kung kailan merong ulan, doon nag-basketball. Ala namang rain. Tara. So, kaya naman, ulan lang din naman. Mag-uulan lang din naman. Tara na. Mamamasyal tayo sa ulan. Woo! Yeah! Ulan. Ang saya ng ulan. Ayan guys, nag-umpisa na magbaha. Pero konti lang naman. Yun oh. Sarap ng ulan. Woo! Yeah, ang lamig. Ay, ginusto ko to. Ginusto. Ang laki ng patak ng ulan, ng butil ng ulan.
Yeah. Ayan yung mga puno ngayon, mga dahon. Namamatay nan kasi pina-sprayhan ko ng. Oo, ang galing, di ba? Pagkatapos magputol, hinayaan na lang sa daan. Siyempre, kapag ikaw merong sasakyan ng motor, sisimplang ka dito. Aba, learn. Oh, di ba? May nagawa tayo. Tulong na rin sa mga kapatid natin na dumadaan dito sa daan na to. Yun. Oh. Oh, yung bata naglalaro sa tubig. Maskulado yan. Ayan guys, oo. May tricep na yan. Uy! Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ligo sa ulan. Dahil na-miss ko ang pagligo sa ulan, kaya ito, nandito na rin lang naman tayo sa probinsya. Kaya ligo-ligo pag may time. Lagi naman ako naliligo araw-araw. Pwede nga. Pero yung pagligo sa ulan ay ngayon lang uli mangyayari dahil bata pa tayo nun. Hubot-hubad pa nga eh. Walang saplot habang naliligo. Oh, siyempre may nakalawit doon. Ay, daan lang kami. Ligo tayo sa ulan, ligo. Guys, puntahan natin yung prutas na rare lang siya. Hindi siya available sa market. Pero dito sa mga probinsya meron. Ito, Atis family. Pero ayun guys, oh, parang naunahan na tayo ng mga ibon. Iyo, ang lamig. Humangit yung hangin. Wee! Kaya naman itutur ko kayo sa aking pinyahan. Wow! Nagkaroon ng sariling pinyahan. Ayan guys, oh, ang lawak niyan. Sus Mariusip. Ulan na ito. Anong hinahanap mo dyan? Ha? Saka punta to Damon? To the Sapa. Lakas ng trip ah. So susundan natin si Pugi. Ay, nilalakarin namin guys. Yun. Medyo malambot, pero aapak ako sa puno ng pinya para hindi tayo lulubog. Ayan, subukan ko. Ayan, lumulubog guys, oh. Kakaibang gawain to. Dito mo lang yan magagawa sa province. Yun, oh. Oh, dribble ka na, shot mo na rin. Aba. Nagdala ng bula sa sa taniman ng pineapple. Grabe, no? Ganito na yung lugar pagkatapos ng ilang dekada na hindi ka makakabalik. Oh. Super saya-saya yan. Maitim pa yung kalangitan kaya medyo magtatagal pa yung ulan. Malamig at ramdam mo yung pumapatak na ulan sa iyong balat.
Yo. Saan tayo? Next. Hintay. Saan? Wala, saan tayo? Pasilong tayo. Basa na tayo. Adik ka. Ayan, kumukulog guys. Weh. Aray ko. Pumasok. Dati mga buwan ng October o September, kahit maulan, alas 8, alas 9 pa lang ng umaga, sumusuong na namin yung malakas na ulan para manguha ng kabuti. Yung kabuti na kulay brown o minsan maitim. Yun, masarap yun dahil organic, walang halong chemical. Ang sarap ng sabaw nun. Hindi mo na kailangan lagyan ng magic sarap dahil manamis-tamis na yung sabaw. Rich yun sa potassium, calcium, sulfate. Dinamay na yung sulfate. Ay, mukhang tumila ah. Huwag ka munang tumila aba. Gusto pa namin maligo. Tignan nga natin kung may malambot. Atis. Ito yun guys oh. Oh. Matigat. 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 Lahat matigat. Ayun, mayroong isang orange na dun. Aso lang malayo. Sige banat boy. Ano mo yan, ipus mo yan. Kukuha tayo ng panungkit. Ayan. Umalis ka dyan. Ay wag yan. Ay malambot na. Ito. Ayun oh, yung bandang sulok ng world. Ay, anong ginagawa nila dito? Baka nag-ano sila ng similya ng prutas o talong na kanilang itatanim. Kung saan kasi hindi pwedeng abutin, doon meron eh. Ah, dito ka pre. Dito ka. Ayan o, ayan o, yung isang piraso na yan o. Yan. Hawiin mo yung dulo. Dito lang ako. Yan. Yung pinakataas ang ganamin mo. Yan lang. Yan. Pwede na yung pahinugin. Hila. Hila, hindi dila. Sabi ko hila, hindi yung bleh. Ulit-ulit. Hilaw pa. Yun. Ayan guys, oh. Nahulog. Oh, medyo malambot na. Imukbang na natin to. Ayun guys, oh. 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 'Di ba? Malambot na. Ah, try mo. Side view tayo. Ah, sarap. Parang si Adan lang ah. Ah, di ba?
Kakaiba. Sarap. Magdi-discover tayo ng mga kakaibang gawain dito sa probinsya. Dahil enjoy life. Gulat ako dun. Akala ko may bomba na galing Hiroshima. Sarap. Daan tayo sa ano, yayamanin. Ayan, lumakas uli. Anong exercise ginagawa mo? Anong exercise ginagawa mo? Bakit meron kang pa-abs? Wala man. Work lang work. Ano yan, since birth? Work lang work. Since birth pala yung kanyang abs, pinanganak may abs na. Hayop na yan. Sinong nanay mo? May buko oh. Grabe talaga dito. Ay, pasukin natin yan. Baka mayroong kalamansi. Ayan. Ayan guys, so may kalamansi oh, puno. Lupa na yan ng may-ari. Kapag ganitong maulan, tapos nasa loob ka lang ng bahay, kung ano-anong pumapasok sa utak mo na gagawin. Sarap. Ang cute eh. May bakod ito. Pasokin natin yung kumuha ka na rin ng sili. May mahilig ka sa sili. Anong kinakain mo? Bakit meron kang abs? Oh, ang cute ng papaya oh. Gabiwang pa lang may bunga na. Aba, ito yung sinasabi ko na ang papaya, kung gusto mong malaki ang puno, itumba mo. Ayan oh. Literal na itinumba yung ano, puro ka ano, yung katawan ng puno. Ayan, biniyak dito. Tapos tignan mo naman yung kanyang outcome. Ang laki oh. May isang dangkal na itong isa oh. Oh, lagpas na isang dangkal. So sinong kakain yan? Uy, pogi, ang daming bunga. Oh, diba? Ibulsa yan. Marami palang bunga eh. Pwede na to i-harvest. Damihan kayo natin para may maiuwi ako. No? So anong gagawin ko? Taga-camera lang? Taga-camera lang? Buti lumakas uli. Kukuha. Ako kukuha. Hoy! Dito lang ang shoot. Sa ulo.
Bakit wala akong abs? Yan, ganyan lang eh. Yan, ganyan. Ah, dito. Isa, dalawa o tatlo. Ay, hinog na yung isa. Wala akong bulsa. Alang bulsa. Hindi ko makita. Ito, tinanim to dito. Yung may-ari, di man lang maisipang mag-harvest. Dito naman. Oh. Pahinog na oh. Uy ah. Baka mabali. Lapit ka konti. Pogi. Guys, ito yung paraan ah. Nag-crack na eh. Dali. Yan. Masarap. Yeah. Asi. Magnanakaw. Dito. Sige dito ka. Nahawakan naman kita eh. Para-paraan. Oh, dito. Sige, ulog mo. Maya natin damputin. Yung magulang lang. Tapos lipat tayo. Bugala na dyan. Yan. Dito. Meron pa. Sige. Magnanakaw. Di, mangunguha lang. Yan. Huwag ko sana maapakan. Hindi pa sa akin yung short. Oh. Mga 2 kilo lang. Bilis boy. Fighty la. Chinese. Ano? Lipat? Kanan kaliwa. Tunan. Oh. Yes. Ano to, 1 oras? Mahirap din pala ah. O baba muna, baba. Mahirap. Teka lang. Kukuha muna akong lakas. Madali baba. Yeah. Wah. Nabali. Saan? Uy. Grabe. Okay. So alam na this. Marami tayong nakuha. Ayan oh. Guys, biglang uminit. Naingayan yata sa atin na biglang uminit. Oh, nandito pa kami sa prutasan. So kumuha na kami ng kalamansi. Ito naman yung peanut butter fruit. Oh. Yan. Ano pa to, manibalang pa lang, pero masarap na to kainin. Konti pa lang ang grower nito, pero si Congressman Piñol dati, ang Congressman Dar Secretary, siya yung nagdala dito sa Pilipinas nitong prutas na to. Ayan. Ang lasa nito pag hinog na, para talaga siyang peanut butter. Ito manibalang pa lang. Ayan yung kanyang bunga. Oh, subukan mo. Ha? Kagat ka lang kung ayaw mo. Ayan. Itong orange, ano pa lang to? Unay. Pero mas masarap yung buto.
Sarap. Pag di mo trip, hindi wow. Hindi wow. Sarap. Nakakain din tong buto niya. Nangunguha pa siya ng ano, sili. Uy, nahulog. Ay, sayang guys, oh, sili. Mapula-pula. Yan, sige, itira natin sa ibon yung iba. Kasi yung may-ari nga, bihira na punta dito. Kaya nagkanda hulog-hulog na yung kanyang mga prutas. Soong tanso. Dahil may bakod. Uy, sasabit. So kami ay pauwi na. Yun lang yung ulan adventure natin. So ito siguro yung padidis-aruhan lang. Eh may mga nyug naman. Paano yan? Paano tayo makakatanim ng talong? Balak ko kasi magtanim dito guys ng talong. Kagaya niyan, no? Mga talong lahat yan eh. Meron pa ako isa. Tikman mo yung buto niya. Tanggalin mo muna yung kulay dilaw. Yan. Yan ang green ang kainin mo. Malinamnam. Hindi kaya? Hindi kaya ng pagkatao mo? Ano yan? Badyang. Ahas? Badyang. Oh, may nakita tayong badyang. Ba't pinutol? Ano yan? Wag yan kasi badyang. Na-i-joke pa yun, no? Anong klaseng puno yan? Huwag kang lumapit dyan, wag yan. Badyang. Naligo sa ulan, ngayon uminit. Hayop. Guys, nakita niyo ba to? Oh. Sayote. Sayote, sayote, sayote. Sayote. Guys, hinihintay ko kung saan tayo makakakita ng sayo kuya. Kasi mayroon ng sayote. Hinahanap ko sayo kuya. Wag call. Sarap. Ano, peanut butter. Meron dun. Oo. Ito yung buto. Kulay green. Babalatan ko guys ha. Balatan pa day? Oo. Sa itano? Wag mo kainin. Ayan yung kulay berde. Yan. Ganito ang pagkain ng prutas na peanut butter. Nagan bunga? Mas crispy doon sa kanyang katawan. So ligo-ligo na. Dahil nakapag-ipon tayo ng tubig ulan. Pero meron namang gripo. So doon tayo ano, tubig-tubig na dito guys. Yan ang ating ulan adventure. Yo! Oh, 'di ba? Bakit kasi umulan? Tapos uminit din naman. So magbabanlaw muna guys habang paambon pa lang.
tapos na kami maligo. Pero naisipin namin kumuha ng avocado for the good health. Sarap. Malayo pa? Saan? Loyo po pala nun. At takot ako, Koel. Ha? May nakuha daw kanina yung tatay mo. Dadalawang peraso. Pero ano yon, yung nahulog lang. Ayan, yan. Ito guys, oh. Puno ng avocado ito. Pero kakaiba siya na puno eh. Dahil mababa lang. Piliin natin yung medyo hindi na makintab. Gaya na ito, oh. Hindi na to makintab eh. Guys, oh. Makintab konti. Ito pa. Ito. Oy, pahingi. Wow. Ang sarap. Guys, kung meron kayong mga prutas na ganito, or kung may budget kayo, kumain kayo ng avocado. Dahil isa yan sa kailangan ng katawan natin, yung fats neto, avocado na to. Maganda siya magiging prutas pagkain ng ating utak, ating mga joint. So yun, okay na? O kunin ko na lang din to kahit kunti. Pero parang hindi pa talaga. Oh, pogi. Ay, pogi. 150. Pogi? Sige na. O yan, tatlo na. Ay tatlo. Okay na to. Tapos doon na natin bawiin mga 6 na piraso doon. Ayos na. Tapos subukan kong makabalik dito uli. Pag hindi na busy-busyhan doon. Sana all. Darating na yung kapirahan natin. Alright, yo. Oh. Diba? Ang lawak ng kanilang lupa. Ayun mga yan guys. So guyabano at saka durian. So uwi na kami. Konti lang pala. Marami naman bunga pero konti lang yung medyo magulang na. Kaya back to the home base. Ano yan? Meron? Namumulaklak pa lang. O saan nga pupunta? Ay na, tara na. Kinakagat na ako ng lamok. Sa likod. Hindi to inisprayhan dito? Ata. Ay, hindi. Dalan pa, oh. Oo. Nag-spray kasi kami guys ng pamatay damo. Kasi masyado nang masyado nang malala yung damo. Ino-overtake niya na yung pagtubo ng mga prutas, mga kahoy. Kaya kailangan silang sugpuin. Right? Uy. Ang bida natin ay bida-bidang avocado. Sarap. Sino ba naman? Oh my. So yo, maya-maya lang akyat siya dyan. Kukuha tayo ng iilan. Yes.